Hello mga ka-18. Ayan. I'm a certified 18 na rin. Newest member of 18. Ayan. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng nag-like and nag-comment po sa vlog ko regarding SB19. Ayan. At nabasa kong comment, ang dami rin palang kagaya ko na nung una hindi rin gusto ang SB19, and then after watching some of the videos, ayan, unti-unti nating nakikilala at nagugustuhan ng SB19. Ayan. Yung ibang mga comments ay may mga tanong, kung sino ang bias ko, ganyan, o kung ano man ng may mga ibang tanong pa when it comes to SB19. So gusto ko lang sagutin yung mga ibang mga tanong sa comment section sa unang vlog ko. Unang-una, when it comes to my biases, ayan, nagtanong ko sino raw ba ang bias ko. Gusto ko naman silang 5. Although, syempre nga, hindi natin hindi natin may kakaila na meron talagang nag-stand out sa isa sa kanila, sa kahit na sino man sa atin, hindi ba? So sa akin, ang pinaka-bias ko is si nawala nyo na ba? Yung pinaka-suplado. Suplado talaga, si Ken. Yeah. Lalo na nung napanood ko yung performance niya sa Wish, yung Fake Faces ba yun? Yan na naman ako, di ko na matandaan. Pero grabe, as in, bagay na bagay sa kanya yung yung kanta, tapos yung sa tono ng boses niya. Kakaiba kasi yung voice ni Ken hindi ba? Tsaka ang galing niyang sumayaw, very natural talaga siya. Tapos napaka-fashionista pa niya, di ba? Actually, nalaman ko nga na meron siyang clothing line. Ni-research ko yun. O-order sana ako. Naman, Ken, ano ba yan? Sold out lahat yung mga merchandise mo. Ang hilig-hilig ko pa man din mag-collect ng cup. So, sana naman. Sana naman magkaroon ako ng cup na merchandise mo. Ayan. So, hopefully nagkaroon ka ng stock na ulit at maka-order na ako ng cup. Baseball cap. Ayan. So, eto nga yung mga yung mga comments dito sa harap ko. So, hindi ko na ho kayo ma-mention lahat-lahat kasi po napakarami po ng comments. So, ayan. Yes po, nakaka-addict po ang talent nila. Unbelievable po. Yung po si Riza Bautista. Oy, pareho pa tayong Bautista. Hello po. 2 months ako nagpuyat sa mga yan. Lahat ng concert pinanood ko sa YouTube until now. Sila ang pinanonood ko. Actually, ako din. Kung yun gaya nga ng sinabi ko, wala akong ibang pinanonood o pinakikinggan, kundi sila. Kasi para nakaka-happy kasi sila. Tsaka yun nga, kanina nga nag-treadmill ako. Hindi ko na malayan na nakakaisang oras na ako sa treadmill. Dahil nga, puro songs nila yung pinapatugtog ko sa phone ko habang nagtre-treadmill ako. Nagsasayaw pa nga ako, muntik pa ako mahulog sa treadmill. Dahil nga, nakaka-induct, diba? Yung mga kanta nila. So, kapag ka nagte-treadmill ako di kayo nagwo-workout, ang piniplay ko mga songs nila is yung mga dance nga na, mga pop. Yung kasing mga songs nila na mga love songs, mga ganyan. Syempre, kung nagte-treadmill ka, parang hindi naman bagay. Bagay na yun ang pinapatugtog. So, gusto ko yung mga talagang hip-hop, mga pop, yung pinapatugtog ko kapag nag-workout ako. Yun yung, dahil nung nasa treadmill ako kanina. So, yun. So, habang nagte-treadmill ako ganyan, sasayaw din ako ganyan. Gento. Sorry, pasensya na. Ayan, natutuwa. Nakakatuwa sa paglalahad ng pagkagusto sa SB19. Ayan, salamat po kay Cora Patawaran. Shoutout po. Ayan, yung iba, yung sinasabi nga na, ayan, literally naiyak po ako sa testimony nyo. Ayan, si Sins Ambat 1674. Ayan, so hug sa'yo. Hindi ko po sinasadya na magpaiyak, po. Yun nga, I'm just being honest kung ano yung
talagang impression ko sa SB19. Ayan. So, maganda ng testimony nyo. Salamat po. The China Ice 24. Salamat po sa pagkagusto sa testimony ko. Oo nga, sana mapanood ko rin sila sa sa concert nila. Kasi yun talagang abangan ko. Ayan. COVID time pa lang, naging fan na ako. Ay, sabi naman ni Luis Biminda, shop ko. Ayan, hello po. And then, ganyan din ako nagsimula sa TPK. Pero, ayan. Sabi naman ni Love Fides. I'm sorry kung mali po yung pagkakapronounce ko. And then, thank you Ma'am Lynn sa pag-sharing ng thoughts nyo. Naka-inspired pakinggan ang revelation nyo. Salamat po Miss Agnes Suganov. Welcome to the family po ma'am. Wala na pong labasan to. Oo nga. Hook na talaga ako. Grabe. Yan, sabi naman ni Betty Q6D7Z. Ayan, salamat po. And then maraming salamat po for giving them a chance. Sobrang sarap talaga ng feeling pag may nakaka-appreciate sa kanila. Oo nga eh. Thank you rin po Super CCU. Ayan, waiting pa din po talaga kami dito sa Europe. Sabi naman ni Gem Z5Q. And ang galing naman ng testimony mo kabayan, tama ka manay. Kaya maraming nagmamahal sa SB19, our Mahalima, P-Pop King from our country Philippines. Nice of you. Thank you po Miss Vicky Rimpola. Ayan. Actually, may mga terms pa rin ang SB19 na hindi ko naintindihan. Gaya ng ito nga, Mahalima. Please, educate me. Let me educate you para educate me when it comes to yung mga terms gaya ng eto Mahalima. Yun, marami akong nabasang Mahalima dito sa so hindi ko maintindihan ko ano yung Mahalima. And then ito, sana po makanood kayo ng concert nila. Iba sila sa live. Oo nga, talagang gusto ko talaga. Sobrang sulit ang concert nila. Sabi naman ni Lizela Bin Castillo. Ayan, hello po. Ayan, tapos ako naman, first time ko sila man nakita before pandemic. Nagustuhan ko agad sila. Sabi naman ni Johnny Lampi. And then, ganda ng kwento nyo. SB19 is my happy pill. Salamat po, Lyda Antonio. Tapos ito naman, I'm 55 pero still loving these boys. Pareho tayong pinagdaanan bago ko nagustuhan ng boys at until now, addicted na ako sa mga gawa nila. Dito ako sa HK pero lilipad ako para mapanood lang sila sa Philippine Arena. Wow! Melanie Veloso, buti ka pa. Ako kasi talagang ang concert nila May 31, di ba? Darating ako dito June 1. Ay, talagang isang araw lang. O, di ba? Nakakaloka. Ayan, thanks sa RV. Naging katulad mo rin kami. Katulad mo rin me. I love SB19. Lahat sila super galing talaga. Especially Pablo. Isa rin ako sa pinupuyat nila everyday. God bless you. Hope pagkita mo rin sila. Vivian Fonseca. Salamat po. Salamat po sa pagkilala po sa SB19. Tama po, sobrang worth it po talaga silang suportahan. Sabi naman ni Randel De Leon. Maraming salamat din po sa pag-comment. Grabe, naiyak po ako habang pinapanood kayo. Hugs to you, Connie Briones. Sobrang worth it sila mahalin at paglaanan ng oras. Pagod, panahon at ipon. Welcome po sa fandom sa 18. Maraming salamat din po sa pag-welcome sa akin. Ayan, nakakatuwa naman po ang ng journey nyo po with SB19. Salamat po sa salamat sa pag-share nyo. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento pero ang bottom line is inspired tayo at talagang may pagmamalaki natin ng SB19. O kaya nga Marie Cici, ayan, thank you din. And then ito, ganyan din ako, paulit-ulit ko pinapanood yung video nila. Sabi naman ni Adoracion de la Rosa. Oo nga, ako din talaga. Hanggang sa makatulugan ko. SB19 pa rin yung nasa YouTube ko. Ganyan din ako. Ay, tapos na yan. Yes, ma'am, SB19 is a signature. Sariling atin. Oo nga, sariling 1818. Sabi naman ni Maria Allen Lugatiman. Ayan.
Sayang wala ka sa show nila sa Rino. Oo nga, sarap mo sana makasama sa hype and energy na siguradong magdadagundong ang buong arena. Oo nga, Miss Georgia, talagang ano, oh well, hindi lang naman siguro ito ang ano, magiging concert nila dito sa Pilipinas. Makakasama nyo rin ako one of these days pag nag-concert sila ulit dito sa Pilipinas. Pero itong darating na simula at wakas, ayan, finally, tama na ako. Sabi ko, ano lang, simula at wakas, ayan, baka sa abroad ako, manood kasi nga, wala ako dito sa May 31, so baka sa Taipei na lang ako, ano. Actually, ano na ako eh, nag-book na ako ng hotel and flight going to Taipei, kasi nakita ko nga June 29, yung concert nila sa Taipei, so, nandun na ako, kahit wala pa akong ticket. Sana makakuha ko ng ticket para hindi masayang yung booking ko. Ayan. And then ito, mga mababait sila. I love Stel and Pablo. Kinikilig ako sa dalawang yan. Sabi naman ni Lorna Hopiliena. Hopiliena. Ayan, sorry. Wow, nice testimony. Salamat po. Medyo naiyak po ako sa kwento nyo. Ay, hugs to you, Miss Gigi. My sorry. Kung mali yung pagkaka-pronounce ko ha. Rupa, maski nasa taas na sila, pero laging nasa baba ang mga paa nila. Very humble at sobrang gagalang. Oo nga. Ayan, tapos ito. Ay, gusto po namin yung mga ganitong kwento, ma'am. Ay, salamat naman, Pablo Ahero. Yung mga haters, doubters, casuals to fan. Exciting part yung kapag nahuhulog na sa rabbit hole. Tama kayo, ma'am. Hindi lang namin sila minahal sa talent nila. We stayed because of their personalities. Kaya mahal na mahal po namin yung limang bano na yan. Hope you will continue supporting them. Sana pa mapanood nyo pa sila ng live kasi it's a whole new experience. So nga, wish ko din. Ayan, basta balitaan nyo ako pagka when it comes to SB19. Kung may alam kayong guesting nila, ganyan. Sabihan nyo ako, sasaba ako. Ayan, times 10 po lalo paghanga nyo sa kanila. They were also called as live monsters. Oo nga, mga monsters, bagay na bagay sa kanila yung dam. yung music video nila ng dam, di ba? Ang kikit nila doon, kumbaga akala mo mga monsters sila doon. Ayan. And then ganito era ako nag-start, sabi naman ni Marie Villa. Ayan. May 2 replies. Ano ba yung replies dito? Me too, sabi ng isa. Tapos si Ophelia Crisostoma, ako rin. Kahit senior na ako, nagustuhan ko ang gento. Parang gusto ko rin sumayaw. O, diba, nakakabata? Actually, ngayon lang ako diba nga, yung BTS, grabe yung sikat na sikat. Yung ang pamangkin ko, talagang nagpabili pa sa akin ng Funko Pop sa yung Funko Pop na toy sa States ng BTS. Kasi nga yata, hindi yata, lagi yatang sold out and something like that. Sabi ko, pati ba naman kako yan pinagkakagastuhan. Pupunta pa talaga siya ng Busan para manood ng concert ng BTS. Ganon. Tapos, ako naman parang, sino ba yan? Pinanood ko naman. May okay, magaling, pero hindi ko naiintindihan sabi nila. Diba, Korean kasi yung kanta, although mayroon namang konting English. Ako kasi wala akong tiyaga na i-translate pa yung mga sinasabi. Kaya hindi rin ako mahilig manood ng mga Korean novelas eh. Yung mga ate ko, hook na hook sila manood ng Korean novelas. Ako naman, ayoko nanonood na ang focus ng mata ko, nagbabasa ng English sa subtitle. Gusto ko yung talagang nakatingin din ako sa mukha nung nasa diba, nasa show, kumbaga nasa series. Hindi yung nagbabasa ng mga subtitle. Ayoko lang gano'n. Wala akong tiyaga. Although, ang nakakatuwa sa SB19, gustong gusto sila ng mga foreigner, kahit na hindi nila naiintindihan yung ibang mga words sa mga songs nila, kasi nga Tagalog, diba? Although mix naman ng Tagalog at English, pero kumbaga, mas maraming Tagalog. So, nakakatuwa yung mga foreigners na talagang ginusto pa rin ang mga kanta ng SB19 kahit na
kahit na hindi nga nila naintindihan. At yung iba talagang tinatranslate naman nila, at yun namang iba, ginawan pa nila ng sarili nilang tag na to, translate nila sa sarili nilang wika. Ano ba yung meron akong napanood na tila luha yata yung translate nila sa sarili nilang mga languages. Hindi ko na matandaan, sorry, hindi ko na naman ganyan po talaga pagka kapag wala na sa edad. Makakalimutin na. Pero yun nga, siguro naman nakukuha nyo yung kung ano man yung tinutukoy kong may mga napanood ako na ginawang Korean yung kanta, kung ano pang mga languages yung nakita kong translate nila sa sarili nilang wika yung kanta ng SB19. Ayan. So, salamat po sa pagsuporta. May nahatak na naman ang Mahalima. O, yan na si Mahalima. Sabi ni Elizabeth Hernandez. And then, I can relate. Same experience for me. I am an army. Ayan. Ayun. Alam ko yung army. Na reading ko yung sa BTS. And I only follow and admire BTS. But when I discovered SB19, iba talaga na feel ko probably kasi sariling atin. O nga naman, support ng ang sariling atin, di ba, mga Pilipino. Kasi talagang talagang super karapat dapat na suportahan. Ayan. So, kasi sa sariling atin, grabe respect and believe ko sa talent nila. Then I discovered how they started, and they are all very humble and God-fearing. Kaya sobrang gusto ko ang SB19. Praying for more years of success. SB1918. O, di ba? Yan ang sabi naman ni Raquel Crisostomo. And then ito, if hindi ako makanood sa arena, I'm also planning mag-gabol ulit either Taiwan or SG. Mas malaki nga lang ang venue ng SG, so more chances ng winning makasecure. Sabi naman ni Rush Celeveligano. Sorry kung di mali yung pagkakaano ko. Uy, sige, sabay tayong manood sa Taiwan. Mas murang pumunta ng Taiwan kaysa Singapore. Mas mahal sa Singapore kasi. Taiwan na lang tayo. Ayan, nice mommy. Good luck po. Nakakaingit naman. But happy kami para sa'yo. Welcome po sa One of 18's fandom. Salamat din po, Annalyn Palada. And then, first time ko narinig yung Ikako during pandemic. Sabi ko, ang galing naman at nakagawa ng magandang kantang very uplifting during that time. Di ko inalam kung sino sila. Then came Mapa, sobrang pinaiyak ako. That's when I searched kung sino sila. Yun nga, after that, dire-diretso na pinanood ko na hook na ako. Hindi ako concert goer, pero I treated myself to their pagtatag concert. Surprise, dami kong seniors na nakatayo sa nagpajento. Sabi naman ni Alessi Ballet Center. Ayan. O diba, nakakabata. Ako naman, nakiros lang sa simula dahil sa daming bash sa kanila. Paano ang nandun? Bakit sila ginaganon? The rest is history. Sabi naman ni Shinha Akatsuki. Ayan. Most of the SB19 songs, si Pablo ang sumulat at nagproduce. Ang galing talaga ni Pablo. Ayan. Wow, thanks for the testimony. Talagang nakaka-proud ang SB19. And they are very dedicated to their noble objective of upgrading P-pop and the Philippine music industry. Sana po talaga mapanood nyo sila ng live. O nga, I'm sure you will greatly enjoy their performance. Oo, as in talagang sasayaw ako. Naalala ko nanood kami ng husband ko ng concert niya ni Bruno Mars sa Las Vegas. Di ba puro maraming dance songs si Bruno Mars. So lahat ng mga nanonood tumayo. Yung husband ko ayaw tumayo. Ang ginawa niya, natulog din. Kasi hindi niya makita. Nakatayo yung mga tao sa harap niya. Akamantala ako, sasayaw ako, ganyan. Asawa ko natutulog, tinulungan si Bruno Mars. So talagang sasayaw talaga ako sa kung manonood ako ng concert ng SB19. Makita niyo kung magsayaw. Ganyan po sa umpisa, ma'am. Ako din po, hindi ko sila kilala at nag-umpisa akong makilala sila sa Mapa.
Simula noon, unti-unti na akong na-addict sa kanila. Yun naman sabi ni Maria Dolores. Ayan. I'm glad you able to know them more and now addicted na, hehe. Kasi ganyan din ako, they are my happy pill. Nakakatuwa sila on and off camera. Super talented at ang babait pa. Sabi naman ni Judith Kazar. Ayan, oo nga, ang kukulit nila. Kanina nga pinanonood ko yung sa Canada yata yun. Yung nandun sila sa river, tapos muulan-ulan na nga eh. may ano sila mag-game na ano yung huhulaan. Tawa ka lang naman ng tawa kanina. Tawa dito. Ako nga kapatid, 67 years old, XVQ, kahit Jen manonood ng kanilang concert, ganyan din ako. Unti-unti na love ko sila at ngayon hindi na ako bumibitaw. Sabi naman ni Belen Comendador. Ayan, hello po. Thank you. I became an SB19 18 when I discovered them last August 2023. So, super solid 18 from then on. They are my happy pill after work. They make me happy. Sabi naman ni Pia Marie Ramos. Ito naman, eto maganda pa react sa SB19 documentary by Casual Chuck. Sure ako lalong maintindihan ni Mami kung bakit sobrang proud tayo ng mga Pinoy sa SB19. Ayan, salamat kay Torfin. Ayan. Sabi naman ni Melinda Corpus, SB19 is the best and first P-pop group in the Philippines. I love SB19 and I am one of avid die-hard fans. Although I'm senior, they are the greatest SB19. See you in Arida, sabi. And then si Stacy Gonzalvo, una ko nakita sa YouTube yung kumanta si Pablo Rag-Ilaw na nakafocus lang sa kanya, tas inulit-ulit ko gang lahat ng video niya since nag-start sila. Hindi ko pinalampas sa adik na talaga ako sa lahat ng kanta nila paulit-ulit lang sa YT ko, sabi ni Stacy Gonzalvo. Siguro nga po mukha silang mayabang kasi ang angas nila sa performance. O diba, kahit naman sino, yan ang magiging first reaction kasi nga talagang yung lalo na yung facial expression tungkol si Pablo, yung ganun nakaganon siya sa gento ang angas na mukha niya. Tapos ito patong si Josh, yung pagganong-ganon ng mata niya, di ba? Talagang maangasan ka nga. Yan, buti na lang po nakita nyo yung kulitan nila in real life at nagbago na po yung tingin nyo sa kanila. Yung barda nila sa TVK, yung magkakaibigan na kulitan lang talaga. Thanks po for sharing. Thank you din po, Miss Grace 1084. Oo, as in talagang nagbubulungan pa siya ng ganyan, di ba, ang kulit. Talagang makikita mo yung closeness nila. Hindi pilit, hindi scripted. Talagang very natural na talagang very close sila. Tapos nalaman ko pa na itong si Josh, siya yung nagtawag kay Justin tsaka kay Ken na sumali sa grupo, di ba? Nakakatuwa yung kumbaga yung impression ko kay Josh. Talagang talagang nag-iba kasi nga hindi siya makasarili. As in, talagang kung alam niyang talented yung isang tao, talagang tatawagin niya na, hey, join us sa ganyan. Hanggang nga yun sinabi nga ni Ken tsaka ni Justin na nakapasa sila sa audition, pero ang nagtawag nga sa kanila is si Josh. Yun nga, si Josh pa yung tumulong kay Ken para makarating ng Manila. Ayan. And then thanks for sharing your SB19 discovery story po. I'm also not into social media and TV, kaya late ko na rin po nakilala ang SB19. Doon po sa collab nila ng Golden Hour. I don't even know Juke ba to? But I was able to watch his video where makikipag-collab siya sa pinakasikat na artist sa country kung saan hihinto ang globe na hawak niya. When it stopped sa Philippines, he typed the famous artist at that moment at SB19 ang lumabas. He contacted them and namangha ako sa lyrics nila. It made me love the Filipino language when they sang Malamaharlika, ang iyong ganda, malaya, di magwawakas, tila
Parirala. When I learned in the comment section that Pablo, the leader, wrote the song, I searched about them and the rest is history. Oo nga no, yung mga ano, yung mga lyrics ng mga kanta, ang lalalim ng ano, Tagalog. Na notice ko din 'yun na ano, kapag kayong sometimes kasi pag rap, tapos ang bilis-bilis, iba. Sometimes di mo naintindihan, pero pag kayong yung ano, may mga videos kasi na merong subtitle, ay kumbaga yun nga, may mga lyrics sa baba. Doon ko nakikita yung talagang doon ko naiintindihan talaga yung lyrics ng kanta pag kayong nabasa ko na yung subtitle sa ibaba. So ayun, sabi ko kasi pagka hindi mo maintindihan, basta gusto mo lang yung tunog, pero hindi mo na naintindihan. Yun nga, pagka mayroong mga ganon nga, sana laging lahat ng kanta nila may ganon, lalo kung rapping na mahirap intindihan. Ayan, napasubscribe ako sa inyo. Salamat po to Pani Pablo dahil sa pag-appreciate niya sa Mahalima. Yay, di ka naman nag-iisa. We have the same experience, from basher to an avid fan. Na-addict na din ako sa kanila. We now see the power of their music and artistry. Nakaka-amaze lang talaga how they bind people from across the world to become one family. I love them and I love the fandom. Oo nga. Hanggang sa huli, maganda rin po. Opo, maganda rin po yung hanggang sa huli. Sabi naman ni Josel Ora Belazar Laude. Pasensya na po, gaba po kasi ng pangalan nyo. Ayan. Tita, I really enjoyed watching your SB19 journey. Ay, salamat din po sa panonood. Talagang kinapos ko po hanggang dulo. Ay, sinuhulog na po kayo sa rabbit hole. Haha. Ang sarap po makinig sa inyo. Salamat po, Beverly Suarez. Follow ko po kayo. Of course naman. Thank you. Ayan. They are so humble and genuine. And funny, even without even trying to. Oo nga, talagang natural. Kaya katawag-tawa ako sa kanila eh. As in, yung kakulitan nila, tsaka yung kalokohan nila, talagang natural na, di ba? Mahal nila ang Page Music, kaya de kalidad ang kanta and video sila. Oo nga, totoo yan. Sarah Sky 5. Yan. Same here po, nakakuwala sila ng pagod, lalo na sa as an OFW. Isa po akong sisiw pero gusto ko silang 5. Sabi naman ni Elo Gabna. Welcome to the fandom. Salamat po, Dave Media TV. Ito naman si Holatag. Yan. Noon pa naririnig ko song nila Gento. Sinasayaw ng pamangkin ko na mahilig mag-TikTok. Di ko naman sila pinanonood noon kasi ang dating sa akin pambata lang or pang Gen Z. Pero since napanood ko at narinig ko sila sa Wish Bus, o di ba? Ako din sa Wish Bus din. Nahook na ako lalo sa part ni Ken singing hanggang sa huli. Di bang galing ni Ken? Ayan na naman, bias na naman ako. Sa until now, hanap ko sila lagi sa Sokmed. Ang bias ko nga pala si Ken, Philip. Ayan. Eto na naman yung isa pa sa nalilito ako. Although, kunti-unti ko nang di ba nung nag-umpisa sila, itong si Pablo, ang pangalang Sejun. Tapos naging Pablo, sabi ko, parang nalilito ako. Tapos tong si Ken, nung in-interview siya, nakita ko in-interview siya ni Melay Hontiveros, Cantiveros ba yun? Si Melay, sa show niya, yung Bisaya, hindi ko matandaan ko pero nandun si Ken. Pero ang tawag niya Philip. So sabi ko, hindi ba yun yung SB19? Bakit Philip? Ganun, di ba Ken ang pangalan? Ganun ko nalito. Kasi nga, si Pablo, Sejun yata yung pangalan niya nung una, di ba? Sojun. Basta ganun, parang may June. Sejun. Tapos itong si Ken, naging Philip. Sabi ko, ano ba talaga? Bakit ganun? Bakit dalawa yung pangalan? Nalilito ako. So, ayun. Bakit nila pinalitan yung mga pangalan nila? Buti pa si Stel, si Josh, tsaka si Justin, yun pa rin yung mga pangalan nila.
Ang galing niyo po, kaya subs agad para sa SB19. Ay, thank you po, Marivic Batil. Ayan. Dumadami na tayong Thunder sa 18. Sabi naman ni Alessi Ballet Center. Oo nga. Ayan, mga titas na tayo. Ma'am, thanks po at napamahal na sa inyo ang Mahalima. Hanggang ngayon nga, pag binabalikan kong panoorin yung interview nila kay Miss Gonzaga, umiyak na rin ako. O, diba? Kasi nga, nakakatuwa yung yung story nila. Ayan, nakaka-touch. Grabe, habang pinapakinggan ko yung testimony mo, kinikilabutan ako. Ay, salamat naman, Just Joyce. Salamat sa testimony mo. I am 53 years old and proud to 18 since Go Up era. Ayan. Halos magsingidad po tayo, Miss Just Joyce. Melody Caliva. Thank you po, ma'am, for giving them the chance para makilala sila. Salamat din po sa pag-comment. And then, Pinoy Abroads are very supportive. Maraming salamat po. Sabi naman ni Sorhay World Tour. Oo naman, tayo mga nasa abroad, kahit ba sabihin mong nagpalit na tayo ng citizenship, kanyan. Dugong Pinoy pa rin tayo, kaya suportado natin ang mga Pinoy. So, ayan, support lang lagi ang Philippines. Ayan. Thank you, Mami Lynn, for supporting our boys sa SB19. Salamat din po, Alexis Naig. And then, ang ganda pa ng testimony nyo nung mahook na kayo sa SB19 as a Lola, 18 at 65. Naku, para po akong teenager, nakikipagpuyatan din ako para sa kanila. Nakilala ko sila dahil kay Stel nung nag-coach siya sa The Voice Generation sa GMA. Lahat sila mahal ko, hirap piliin sino na magiging bias. Sabi naman ni Ophelia, so nga. Ayan. Salamat po for sharing your story. Super na-enjoy ko po makinig sa inyo. Salamat din po. Eat Me 700. Very touching po your story. Sabi naman ni Mjin 26. Salamat po. And inspiring. Halos same po tayo ng experience. But now I'm very proud of the boys. Sobrang napamalit ako sa galing nila. Ayan. Watch nyo yung the first take where they performed Gento and Mapa. Ayan. Napanood ko po yon. Ayan. I am 66 years old and a fan of SB19. Mapa is the first song that made me admire SB19. And of course, I admire Stel's incredible vocal ability. O di ba nakaka-proud si Stel? Kasi nga, napanood ko pa na dapat front act lang siya kay David Foster. Tapos tinawag siya ni David Foster para mag-perform. Kinanta niya, pinakanta sa kanya yung All By Myself. O di ba nakaka-believe? As in David Foster yun, di ba? Napanood ko si David Foster sa Florida nung nagpunta sila doon, kasama niya yung mga singers niya, kasama yung asawa niya, syempre. Grabe, as in, ang ipag-play ka ng piano ni David Foster, malaki achievement na yon, much more na pinabalik ka niya para kumanta. Ang dapat mo lang gagawin is front act, diba? Tapos yung pinabalik si Stel para pakantahin sa kanya yung All By Myself, kaya nakakabilib. Tapos, meron pa akong napanood kay Estelle yung pinanta niya yung isang Disney song yung Bring Me Down, parang pasensya na po sa boses ko, pero yeah, I know, alam ko Disney song yung kinanta niyang yun ewan kong Frozen ba yun yung, basta hindi ko matandaan, basta alam kong Disney song yung kinanta ni Estelle. Ayan. Almost same po tayo ng kwento, how we know them. Nag-start din ako, nakita ko sa isang reel na playing game sila ng ikaw. Sobrang tawang-tawa ako since that then algorithm na. I watch all videos about them, lalo sa mga life stories nila, how they started from nothing, nakakayak lagi, how you see them very successful. Sana wag silang magbago, di ba? Ayan. Sabi naman ni Panzon Sendana. At then same po tayo, basher din po ako nag-start. Sabi naman ni Jasmine Yumul. Tapos narinig ko rin Gigento, napahanga ako sa kanila. Also able to watch them live in Canada. Buti ka po. Super galing pa nila, in love. Sana po mapanood nyo sila. Nga, I'm hoping talaga. I feel you, madam. Nung una, wala rin ako alam. Di ko sila kilala. Imagine, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, about SB19 and Bini. May nag-comment nga yung pinsan ko. Sabi niya, hindi ko rin sila kilala kasi. I feel madam. Sabi niya,
Alam na sila palang kumakanta ng Mapa at Gento. This December 2024, nasilip ko ang humble beginnings, yung pinagdaanan nila na antig ang puso ko, at doon nagpalo na ako sa kanila at napamahal na sila sa akin. Sabi naman ni Josephine Deles 862. Ayan. Thank you so much po sa pagmamahal sa 5. Sabi naman ni Clayan Reyes. Pasensya na kung mali yung pagkakabigkas ko sa pangalan mo, ha. Ang sabi nga po ni Sir Glock, sila po yung pwedeng magyabang pero hindi nagyayabang. Super humble po ang Mahalima, kaya marami po na humaling sa kanila. All ages po, love na love sila. Oo nga, gusto ko rin yung kantalan nila ni Glock 9, yung ano na naman title nun? Yung ano, di mo pa aminin na gusto mo rin hiyahain. Yun. Pasensya na po kayo. Hindi po ako matandaan sa title. Pero yun nga, gusto ko rin yung kanta nilang yun ng Black 9. Tapos yung ano, napanood ko sa YouTube yung concert nga na ano, nakasama nila sa yung di wag kang mapagod sumayaw, ikaw ang nagigalaw. Sige na. Di ba nakakasayaw? Mali na naman ang ano ko. Pero gusto ko yun. Yan. Kasama nila sa Black 9. Nice story to know. SB19, continue lang po tayo sa support sa kanila, and I hope makanood kayo ng concert nila. Oo nga, sabi naman ni Baye W1C. Ayan. Tapos, kanya din ako, paulit-ulit na lang. Mahalima, Elna Agudo. Ako din po, sila kilala di ko sila kilala kasi nasa India ako last 3 years, but then got a chance nakauwi, tapos nakarinig ko ang kanta at the search ko sa YouTube na halos ng story, lalo kay Uncle Chuck vlogs about them. My God, I'm shocked kasi super galing nila, at sa true to life story nila, yun talaga ang nagpahanga sa akin, at been loving them more, at kahit mga anak love them 5. I love SB19 much. Sabi naman ni Farah Noah. O, diba? Ayun. Salamat naman at naniniwala ka sa kanila, ma'am. Sobrang hanga ko sa strength at determination ng mga batang ito. Isa ako naniniwala sa kanila since 2018. Binabash pa sila noon. Pero isa ako sa mga keyboard warriors na nagtatanggol sa kanila. Kahit kokoti lang kami at mas maraming mga bashers, pero ang lagi kong comment, someday sisikat sila sa buong mundo. Makikita nyo, sabi naman ni Cel Camso 9904. Oo nga, natouch ako sa testimony mo, tita. Sabi naman ni Mark Anthony Calumpiano, salamat po sa pag-idolo sa ating Mahalima. Proud 18 here, sana makapanood ka po. Ingat palagi, tita. Ingat ka din, salamat Mark Anthony. Natiri ay talaga ako pag sa amo ko, Josh, yung pinag-uusapan yung mga naranasan niya, heist. But look at them. Grabe, sobrang mahal na mahal ko yung 5 bano na yan, especially si Josh. Ox lang yan, Caps. Sana makapanood ka sa PH Arena. Nang maranasan mo rin ang sayang na ibibigay sa amin ng 5 bano na yan. Hehe. Sabi naman ni Mimi Jimenez. Welcome sa Fandom 18. Sabi naman ni Charo Cabello, salamat. Same tayo, ma'am. Naging hater din ako nung una kasi di ako fan ng K-pop. Kala ko kasi copycat sila ng K-pop, pero noong na-check ko, yung song nila sobrang ganda, at yung live performance nila, talagang talent yung labanan nila, super organic. Oo nga, diba? Thank you po sa support niyo po para sa mga minamahal naming mga bano. Sabi naman ni Tasmanian Jack. Ito pa. First saw them in Dallas, Texas. Concert as usual. I was just invited by a friend and we drove all the way from New Mexico to Texas. It was Gento era at ang galing-galing nila sa live. Sabi naman ni Ira Claire. Ma'am, same lang kita. I'm 70 now. Before sa coaches ko lang sila nakikilala, pero ngayon araw-gabi sila ang pinapanood ko sa YouTube. I'm crazy with SB19. Sabi naman ni Lorna Hofiliania.
Ayan. Talented sila, very unique ang mga voices nila. Oo nga. Sabi naman ni Jennifer Paule. And then, became a fan during pandemic because of their what? Oo nga, isa rin yung what? Yung, watawat, di ba? Parang gano'n. Ano, MV, still 18. Iba ang maganda ng concert nila. Ang galing nila mag-perform ng live love story about how you became a fan. Salamat po, Miss Tonette Roque. Ayan. Yan yung ano, yung what, diba yung bang, may gano'n. Pagkano, di ko matandaan. Basta utak to. Ay, nako. At dahil dyan, yung subscriber mo na ako, sabi naman ni Teresa Mandia, salamat Teresa. Caps, dying din ako na makita sila in person. Gento era lang ako, naging 18. Since then, till now, adik na ako sa Mahalima. Lahat sila, love na love ko sila. I can't wait to see them here in Toronto on July 18 and use my new LSB na. Mag-drip. Buti ka pa. Yan. Aminin natin na may bias tayo sa mga foreign artists dahil sa ating colonial mentality. Mas mahirap ang dadaanan ng mga Pinoy na artist na matanggap ang sariling kabayan. Pagdating sa SB19, parang napahiya tayo na kaya pala ng Pinoy na sumikat sa mundo na walang kung sino mang backer, di tulad ng K-pop na suportado ng sariling gobyerno. Oo nga, yun yung maganda sa Korea, kumbaga suportado sila ng gobyerno. Siguro kung suportahan din ng gobyerno ang SB19 at kung sino mang mga magagaling pang Filipino artist, talagang aangat tayo dahil Diyos ko naman, tignan nyo sa The Voice USA, o di ba nanalo si Sofronio Vasquez, Pilipino. Ang daming talented na Pilipino talaga, kailangan lang talaga ng support from the Filipino people and also the Philippine government. Sana masuportahan lahat ng mga talented Filipino artists, di ba? Hope na mapanood nyo ang kay Casual Chuck po. 18 Milan here. Sabi naman ni Natalie Francisco. I will. Hahanapin ko si Casual Chuck sa Actually, may bagong upload si Atina Batangueña. Tawa ko ng tawa kanina. Ang galing-galing niyang gumawa ng ng content. Yung ginawa niya ng content, yung dam. Tawa-tawa ako. Maalala ko palang tawang-tawa na ako na, ay, para sabi niya, Ken, bakit ka ba naglalakad sa hagdan, di ka mag-elevator, parang ganun. Ayan, may tumubo ng uwak sa ulo mo. Tawa-tawa ako sa mga sinasabi natin na Batangueña doon sa yung lagi ko pinanonood yun, tawa ko ng tawa. Yan. Gusto ko lang tumawa, di ba? Para nakakawala ng problema. Salamat po, Caps. Welcome to our Fandom 18. Sabi naman ni Irish Myra. Ayan, ganda na explanation nyo po kung paano kayo naging 18. Sabi naman ni @4ZXP315. Salamat din po. Thanks ma'am for liking our boys. Sabi naman ni Michael Q3Z. Thank you din. Ganda po ng testimony nyo. Sabi naman ni Christine Crisostomo. Salamat. Ako ay 69 years old na residing sa California. Una ko sila napanood sa YouTube nung may mga concert series sila dito sa North America, US at Canada. Sabi naman ni Narayakal. Ayan. Ganito din yung kapatid ko na bininta na ata kaluluwa sa K-pop eh. Tapos isa siya sa nanlalait sa SB19 dati. Ayaw na ayaw niya kay Ja at Estel. Sobrang hate niya yung dalawa. Na kapag tinatanong ko, sagot lang niya. Basta naiirita ako sa pagmumukha nila. Gaya pa sila sa BTS. Ang papagit naman. Kaya talaga linyahan niya kapag tinatanong ko, di pa niya alam na sobrang addict ko sa SB19. Sabi naman ni Bel Garcia. Salamat po, mas maganda talaga kilalanin sila mabuti, maintindihan at mamahalin mo talaga ang 5. Sabi naman ni Mailinggit. Yeah. Welcome to the Fandom Tita Lynn. Sabi naman ni Mylene Angeles. Salamat Mylene. Tako ma'am, I'm in my senior now. Last year was my first concert with them and watch it alone. Ako din, nanonood ako lagi mag-isa. Kasi ngayon nga yung asawa ko, sayang ticket sa kanya, tinutulugan niya. Kaya ako na lang nanonood mag-isa, di ba? The fandom is so friendly and you won't regret watching them live, but the kick with
everything would be a first experience. I wish I could do that. Sabi naman ni Jean Germ. Ayan. Salamat po madam at binigyan mo po sila ng chance. Sabi naman ni Lay MD. Salamat din. Once you know SB19, the moment na makilala mo kung sino talaga sila, hindi pwedeng hindi mo sila mahalin. Sabi naman ni Saitera in the stove we filled. Pasensya na. Hindi ko mabasa yung yung pangalan mong haba-haba. Sabi naman ni Lilian Torres, Ma'am, I'm a senior citizen here in USA. We have the same thinking about SB19, but when I heard their voices, especially Stell, I became a fan and follower of them until now. My bias is Stell, witty and handsome guy. Ayan. Nahulog sa rabbit hole. Salamat sa testimonyo. Sabi naman ni Teresa Moilanen. Yan. Same first impression ate. Pero ngayon nagpupuyat na sa pag-stream ng mga song and music videos sila. 2 days walang tulog dahil sa dam. Oo nga, di ba? Ang ganda-ganda kasi ng dam. Pero worth it talaga. Yan. Yung yung kinakwento ko kahapon yung sa dam na nawala yung kwento ko kasi yun nga yung tinuruan ni Stell si Julian San Jose saka si Kailin Alcantara ba yun ng yung step. Ang kulit niya parang paano ba kayo magalit parang ay galit kang ganyan tapos biglang gano'n tapos kanina ka magsabi sa Lord. tawa na tapos para paano ka yung parang magre-relax, something like that yata niya. Kunwari, gluluto ka, tapos ilalagay mo na kung paano niya describe kung paano yung step ng sayaw. Tawa habang pinanonood siya. Ay, ang kulit ni Stell. Ayan. Same, till now, napupuyat pa rin. Sabi naman ni Arian Dalanon. Ganyan din ako sa umpisa. Una, hindi ko sila pinapansin, tapos gento na. Sabi naman ni Red Mayo. Welcome to the Titas of SB19. Sabi naman ni Gelstone 08. Ayan, salamat. I'm crying SB19 forever. Ay, hugs for you, Marietta Astilio. Ganyan din po ako dati. Sino ba yung SB19? Pero nang mapanood ko yung Gento song nila, nag-start na ko humanga. Sabi naman ni Felicito de Jesus. Ma'am Caps, na-subscribe ako. Lupet ng testimony nyo po. Ay, salamat. RR Loves Arnel. Yan, salamat po. Ay, atat na si ma'am sa ticket selling. Oo nga. Welcome to the rabbit hole. Enjoy the experience. Sabi naman ni Joy Valley 8552. Una ko rin narinig ang Gento 2022. Mula noon ang kanta nila naging libangan ko dito sa California. Sabi naman na Felia Crisostomo. And then si Joycelyn, SB19 lang nagpapasaya sa akin, promise. Oo, ako din. Ngayon, SB19. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay, puro lang ako SB19 sa YouTube. New subs here dahil ang ganda ng story mo, ma'am. Ay, thank you po, Menchit Lilo. Same, halos lahat din na din po kahit paulit-ulit panoorin nagsasawa. O, di ba? Hindi sila nakakasawa. Saka lagi kang nakay-smile pag kayong sila yung pinanonood. O, di ba? Tanggal wrinkles. Ako rin hindi ganong gusto sila noong nariko ang mapa, sobrang nakagulgul ko. Sabi naman ni Josephine Sevilla. Ayan, ganda ng mapa. Noon narinig ko yung mapa dahil sa movie ni Vice Ganda. Hindi ko nga alam na SB19 yung mapa eh. Although hindi ko naman napanood yung pelikula ni Vice Ganda na The Breadwinner Is. Pero kumbaga naririnig ko yung kantang mapa. Kaya pala nagpapasalamat si Vice Ganda sa kanila. Kasi nga, yung mapa is kanta nila, o diba? The song was about mother and father, diba? Na parang, ako muna, yung gano'n, na magpahinga ka na, yung gano'n. Nakaka-touch na yung kanta, na gumawa sila ng kanta for parents, parang gano'n. Ako din, nung una, na-curious ako nang narinig ko ang Gento. Since then, hooked up na ako. Sabi naman ni Eva Duberek. And then, parang ako lang din nasimulan ko panoorin I Can't Never Stop. Sabi naman ni Regina Parcon.
Narinig ko po ang Gento, nagkanta na ako 2023. Pero di ko alam kung sino kumakanta. Dito ko sa Dubai, narinig sa Filipino radio station. Sabi naman ni Jer's Creation TV. And then, di ka na po makakawala sa deep hole, mama. Oo nga. Thank you, kinilala niyo pa rin siya. Sabi ni Marie Cres Balaba. Ayan. Dahil pa sa kwento niyo, napasubscribe ako. Ay, salamat naman po, Miss Sagi 2973. Thank you for giving them a chance po. Oo naman. Ako, talagang support ako sa mga taong magaling na humble pa. Parang si Sarah Geronimo, 'di ba? Ang galing-galing niya, sikat na sikat siya, pero very humble. Gusto ko yung mga ganong klaseng talent na hindi nilalagay sa ulo ang kasikatan. Ayan, thank you po ma'am, Proud 18. Sabi naman ni Kenneth Caparos. Sana mapanood nila ito. Ay, oo nga. Sana mapanood nila. Ay, baka naman SB19. Ayan, shoutout yun naman ako, Bilin Bautista. Sana makita ko kayo. Ayan. Malapit na akong bumalik sa stage. Please, please. Gusto ko kayong makita. Gusto kayong ma-meet. Ayan. Sabi naman ni Adele de la Cruz, welcome to the family of 18. Salamat din, Adele. Si Oski71, thank you for giving them a chance po. Salamat din. Nakaka-relate po ako sa inyo. Thank you. New 18 lang din po ako. Sabi naman ni Des Lisondra. Mga ganito ang story lagi ng mga di pa nakakilala sa Mahalima. Mga haters muna at ngayon mas adik pa sa akin. Oo nga. Twice X Eunice. Panoorin nyo din po ang SB19 Moms dito po sa YouTube. Yan, napanood ko yung mga moms nila. Tawang-tawa rin ako. Tawang-tawa rin ako. Sabi naman ni Renz Paulo Baltazar. Ayan. Very well said, Me. Thank you for sharing po. Salamat din, Cheryl Pama. And then, welcome to the Rabbit Hole Caps. Sabi naman ni Flor Sabado. Ayan. It pays to know them first before you learn to love them. Oo nga. Welcome po Tita Caps family natin. Sabi naman ni Yvette Limpiada. Yan. Ang ganda ni nanay. Ako po ba? Salamat Nem NG Nemnang. Ayan. L8419. 18. Mali ba? Ano ba yan? Sorry. Ako hindi ako mahilig mag-fangirl. Ako din, hindi naman ako yung fan ganon. So, pagka gusto ko lang yung kanta, gusto ko lang yung kanta, ganun. Ngayon lang nangyari sa akin na yung talagang na-addict ako na talagang kahit paulit-ulit ko panonood yung mga videos at paulit-ulit kong pinapakinggan yung mga kanta nila. Ngayon lang nangyari sa akin yan kasi wala pa akong naalala na na kinaadikan ko ng ganito. Yeah, gusto ko si Bruno Mars, gusto ko si Lady Gaga, gusto ko si Adele, ganyan. Pero hindi yung ganito na grabe. Ako pagka narinig ko na yung kanta nila na okay na, ganun. Pero itong SB19, grabe. As in, ewan ko ba? Anong ginawa nyo sa akin, ha? SB19. Cute story, ma'am, for some long time fans myself. Sabi naman ni Jeff Season. Same here. Dati pa akong K-pop. Sabi naman ni KDA 1590. Pasensya na po, hindi ko na po mababasa ng buo yung mga comments nyo. Pareho tayo ma'am. Unang dumaan sa feed ko si Stel. Sabi naman ni Eloisa Seno Morente. And then si Mary Jane Cosada. Parehas pala tayo. Wala rin ako bias sa kanila. Ann Villanueva. Hi po. Ganyan din po ako ng first time. And then si Yamzam. Sana po hindi lang like and unlike yung react. Sana may haha-react din. Okay nga. Sabi naman, COD, Mobile, and Mobile Legend pala. COD, Mobile, and Mobile Legend. Ayan, nakaka-inspired ka ate. Ay, salamat po. Keep looking for the pride of Filipino. Opo, support pa tayo sa mga Filipino talaga. Love the honesty. Sabi naman ni Bearable. Ayan, salamat. Same tayo ma'am, kapag free time sila din yung pinapanood ko. Sabi naman ni Clearasco 4022. Hindi ko alam kung basher din ako. Basta una ko silang nakita, sabi ko, parang K-pop. Kaso di ako mahilig sa K-pop. Sabi naman ni Estelin 4407. Ang sarap-sarap parang pakinggan po ng testimony nyo. Naiiyak ako. Ay, hugs to you. Charm na Jesus na zero.
Ako, ang haba na naman yung pangalan. Pasensya na kung hindi ko nabanggit ng tama. Ayan, salamat. Maangas talaga yung style ng SB19 pero mabait yan sa personal, sabi naman ni Jung Sky 5469. Ma'am, I am a 60-year-old teacher and a fan, sabi naman ni S. Domanila Cecilia Barnakia. Ang haba na naman yan. I'll never listen to K-pop or anything similar. When I hear the word boy band or idol, I dismiss it immediately, sabi naman ni Ilni U 6183. Ayan, pasensya na po kung hindi ko pa nababanggit ng tama yung mga pangalan niyo po, ha. Ito, Regigo 960, 1 year po ako mahigit nagpuyat sa kanila. Haha, the more na panoorin mo mga videos nila, music, vlog, performances, etc., the more na mapapabilib at mapapamahal po kayo sa kanila. Oo nga. Si Chareline Molin, love your testimony, ma'am. Salamat din po. Same po, at first I don't like them without even listening to them kasi I feel na wannabes lang sila, sabi naman ni Lame 5561. Yes, tama, alamin muna, ganyan din po ako sa inyo, sabi naman ni Moon F5 LF5IE. Yeah. Salamat po, 18 here since 2019. Salamat sa suporta. Salamat din po sa pag-comment, Miss Lance Vlog. Sorry kung Mr. Bo, Lance Vlog na lang, wala nang Miss or Mr. Yan. Madami pala tayong mga tita basher at first. Sabi ni Tita Weng. Ayan. Si Esmer Navarro, sabi naman pareho tayo, Miss Lynn, nangangayayat po ako dahil nagka-insomnia. Sanang mangayayat din ako. Ayan. May Gobar. Ma'am, manood ka ng concert nila sa Filipino Rino. I wish sana talaga gusto kong manood. Salamat po for giving them a chance, sabi naman ni Sang Xiang. Thanks, ma'am, for being so honest na sabihin na di nyo agad sila nagustuhan, sabi naman ni Neneng 63. And then si Lola 18, sayang di ka nood ng Julie Stell concert noon, sana nag-enjoy ka ng todo. Oo nga, talagang isa sa mga regrets ko na hindi ako nanood. Ayan, thank you so much po, sabi naman ni Miriam Gerard Obe. Helen Jowers, wow, thank you for this. Thank you rin po. The best testimony. Oy, salamat po, Yang Zam. And then Hideaway 18 Fam, welcome you with open arms. Ay, salamat po. Ayan. Open arms. Ayan, pagalitan mo sila. Ba, di magtugma ang sked. Ha. Doon po kayo sa Singapore manood. Ayan, heart, sabi naman ni Marian. Maria Lenny Talino. Ayan. Tapos si Cardena Pans, thank you for sharing. Malu Carpo, talagang mahuhug ka sa kanila. Oo nga. And then Don Bal, siguro ma'am, ikaw yung nawawalang A sa salamat. Ako nga yata. New sub po, salamat Virginia Fernandez Carrion. Diba pinakanta si Stel during Eric Santos and Julian concert, or iba yung pinanood nyo? Ito sinagot ko, si Plain Cloud 595. Hindi ko kasi, dahil nga siguro hindi ko kilala si Stel noon, siguro kahit na nandun siya, hindi ko siya matatandaan, kasi nga ang natandaan ko na nandun is si Christian Bautista, and then si Raver, and yung Rojan Cruz. Basta yung magkapatid na Cruz, di ba, boyfriend nga ni Julian si Raver. So nandun yung magkapatid, tsaka yung asawa ng Rojun. Pasensya na, hindi ko matandaan yung pangalan ng kapatid ni yung kuya ni Raver. So nandun yung mag-asawa, tapos yun yung nakilala ko na na mga mga celebrities nga na nandun. Hindi ko matandaan si Stel dahil nga siguro hindi ko pa siya kilala noon. So hindi ko alam kung nandun siya noon talaga. Ayan. Love your sharing. Welcome sis 18, sabi ni Lobby po. Salamat din po. FYI mami, usually there is homecoming concert after the tour, sabi naman ni Alexis Naig.
Sana nga, balitaan nyo naman ako. Kunin yung number ko. O di kaya email ko. Sabihan nyo ako. Pupunta ako kapag ka nandito ako sa Pilipinas. Pagka, sabihan nyo lang ako. Ganyan. Pupunta ako talaga. Ayan. Agent Fab, heart. Amy Cruz, why don't you come over to Canada? Masyado pong malayo ang Canada sa akin. Just cross the border. O nga. Yeah, kasi nga yung Canada nila is August pa yata or something. Nandito po kasi ako sa Pilipinas ng June. So, yun nga, kahit nga sa California hindi ako makapanood dahil nga July yun, nandito na ba ako ng June. So, probably along Asia ko lang sila pwedeng panoorin na, ayan. Ayun na, magko-concert din sila sa UAE, pero kung baka sa Taiwan na talaga ako manonood kasi June yung Taiwan nila, yun yung susunod, di ba? After Philippine Arena is Taiwan na. So siguro sa Taiwan na nga lang ako manonood. Ayan, they will be performing sa bench. Oo nga, March 21, alis na ako March 17. So wala, hindi ko rin na maabutan. Yes. New subs here. Thank you, Mary Jo Constantino. Hello. Ayan. Sino pang bias nyo? Yun nga po, ang bias ang bias ko si Ken. As in, kahit na kahit na mukhang suplado ay wala. Gustong gusto ko siya talaga. Yan. Liha mapa hanggang sa huli Niebe. Actually yung Niebe, kasi pinanood ko yung Green Bones ni Dennis Trillo. Sabi ko, sila pala yung kumanta ng Niebe kasi tuwan-tuwa ako dun sa kantang Niebe, yung kumbaga trailer pa lang ng Green Bones, tapos Niebe, 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 o di ba? Gandang-ganda na ako. Hindi ko alam na sila rin yung kumanta, di ba? Ang ganda na nakaka-touch yung mga songs nila, di ba? Pati yung Tila Luha, gustong-gusto ko rin yung Tila Luha. Good day, ma'am. Ask ko lang po, napakinggan niyo po ba yung kanta nilang Mapa? Opo, napakinggan ko po yung Mapa. Ayan, maganda nga po. Roxy Lim 1, heart. Miami 310, heart. Salamat po sa mga nag-comment at mga nag-like at mga nag-subscribe po sa channel ko. At sana po, dahil mahaba na po itong video na to, gawa na lang po tayo ng iba pang video at sana po makapag-chat po tayo, bigyan niyo po ako ng mga ideas pa ng mga tsaka information about SB19. I'm very eager to know them more at matutunan pa kung ano pa yung mga tungkol sa kanila, gaya ng Mahalina, kung anong ibig sabihin ng Mahalina, yung mga ganyan. So, educate me when it comes to SB19. As in talagang I'm hooked na talaga sa kanila. Ayan. So, maraming salamat sa 18 fans, ayan, sa fandom at sa pag-welcome niyo po sa akin at sa pag-subscribe niyo po sa akin. Magkita-kita pa tayo next time at sana po siguro magla-live ako para meron tayong interaction para mabasa ko agad kung ano yung mga yung mga comments and suggestion nyo, ganyan. So let me know kung ano pa po ang mga pwede kong malaman. Maraming salamat, God bless and hope to see you again soon. Bye bye po.